ito mga kababayan, seryoso Etong impeachment na to may lobas kasing survey. Ito, tuwang-tuwa na naman yung mga aso ni Tatay Dog. Sakala nila, panig sa kanila survey May survey kasi nasasabing, saan na ba yung listahan ko niyan? Teka lang, hanapin ko lang para hindi tayo ma-fake news. Saan na ba yun? Yan. Sige lang. Merong, ito tungkol sa impeachment merong 32% na mga Pilipino ang sumasang-ayon na ituloy ang impeachment. 32% 32, okay. At meron namang 53% na mga Pilipino na nabiyayaan ng katangahan nang naniniwala na wag na ituloy ang impeachment. 53, mas 53, malaki mas malaki yung 53 sa 32. Kaso, ang pinag-uusapan diyan, etong 46%. Ang itong 46%, mga Pilipino na hindi sapat ang kaalaman sa impeachment, ibig sabihin, wala silang pakialam kasi hindi nila alam yung So mula doon impeachment. sa 53, may 46% na hindi nila alam. Yes, kung ano yung impeachment. Hindi Ngayon, alam yung impeachment, hindi alam yung mga issues. kung ano yung nangyayari. Oo. Ngayon, Kung anong mga akusasyon, Oo. kung anong mga ebidensya. ngayon, ano mangyayari dyan, Ano mangyayari dyan? Etong 46% na to, eto dapat yung ma-convert na magiging pabor sa impeachment sa pamamagitan ng kapag nabuksan na yung SALN, kapag nabuksan na yung bank account ni Sara, kapag naipresenta na ni Madriaga yung mga statement niya, etong 46% na to, baka 45% dyan, pumabor na sa impeachment kapag nalaman nila lahat-lahat patungkol dyan sa impeachment na yan. Totoo yan. Ang basa nyo dyan. Ako naniniwala ko Diba? dyan na ang taong bayan, lalo na yung mga nasa kanayunan, Oh. no? Yung hindi masyadong gumagamit ng social social media, media. no? Hindi masyadong nanunood. Or kung nanunood man, no, hindi masyadong sila Naintindihan. sa tungkol sa mga current affairs o sa politika, no? Na hindi nila siniseryoso or iniintindi yung mga balita, di ba? Na kaya ganyan ang nangyayari. May Pero kung gagalingan, excuse me. Pamuna. Sige sir, may mga nakakausap ko, pag nag-appear daw sa Facebook nila yung balita about impeachment, naiinis na sila kasi paulit-ulit daw. So baka dyan sa 46% na yan, kabilang na yung mga parang napagod na kasi last year yan pinag-uusapan natin tapos ngayon uulit na naman so baka parte sila. Pero yung mga nakikinig sa atin, responsibility din natin alamin kung ano yung nangyayari sa lipunan natin Kasi future natin ang pinag-uusapan natin dito paano kung maupo yan si Sara Duterte dahil sa kakulangan sa kaalaman patungkol sa issue ng impeachment, tayo din ang magsasuffer niyan. Ubus talaga ka ba ng bayad dyan sigurado? Kaya mga kababayan kung sino man yung 46% na yun nananawagan kami sa inyo, makialam kayo sa buhay natin bilang Pilipino. Yung mga balita, intindihin din yung mabuti. Hindi pwedeng wala kayong alam sa impeachment kasi eto, tax natin yan. Tax natin yung hinahanap diyan kay BP Sara. Yung mga confidential fund niya, yung insertion niyang 1 billion ba yun? Allegedly. Tax natin yun. Kaya dun sa 46% na yun ang kailangan ma-convert na pumapabor sa impeachment. Saka hindi totoong millions lang ang involvement ng mga Duterte, no, ng opisina ni Sara Duterte sa Pondo ng Bayan, no? Kasi kinukumpare nila. Napakaliit daw nung issue against Sara Duterte kumpara sa flood control scam, no? Pero ang totoo niyan, ang flood control scam nangyari or nag-umpisa nung panahon ng kanyang ama. Alam mismo ni Digong yan. Inamin niya mismo yan. Alam niyan. Ito na nga lang 51 billion ni Pulong Duterte na di ba? Yung budget niya ng 2020 to 2022. Tapos lumalabas nga ngayon, merong mga insertion pa, no? Vice Mayor ka, may insertion ka na 1 billion. So, yan ang dapat na pag-usapan, dapat malaman ng taong bayan at dapat maging parte ng decision-making process nila kapag dumating yung araw na makapagpatuloy na tumakbo ito si Sara Duterte. Sana hindi na dumating doon sa araw na yon. Sana dito pa lang ma-impeach na. Ang malaking bagay, sir, halimbawa, di ba, nag-file na ng TRO. So usually yan, maglalabas ang Korte Suprema, baka next week pa maglalabas ang notice yan na pinapasagot yung respondents, yung House of Representatives. So usually binibigyan sila ng 10 days. So kung bibilangin natin yan, ang next hearing ay April 14. Sa April 14, magsasalita na si Ramil Madriaga, lalabas na yung mga kanyang SALN, mabubulgar na si Sara Duterte. So yan ang hinahabol nila na patigil mukhang alanganin na mapatitigil yan. Magpapatuloy pa rin yan April 14 yung hearing. At pinatawag na rin si POA. Diba? Malalaman natin kung anong kasinungalingan na naman sasabihin ni Attorney Michael POA sa hearing sa April 14. So hindi nila mapipigilan yan. Talagang malaki takot ni Sara kay Madriaga, no?
Sipin mo, no? Hindi talaga mapipigilan niyang nabigyan na ba siya ng ano? Meron na, may go Clearance? signal na ng korte. Ayan, naku, Pinapayagan na siya. Kaya pala hindi Nagbigay nakatulog. na ang Kaya pala. Manila RTC Branch 21. 21, nako. No? Kaya pala hindi nakatulog yung kampo ni BP Sara, meron na pala. Pinayagan na pala ng RTC ng Teka muna, Branch meron 21. isang material witness na dapat inimbita ang Justice Committee ng House of Representatives. Etong Deputy Ombudsman Karandang na tinanggal ni Digong dahil siya yung nag-inform. Doon naman sa bank account nila, sa bank account nila yan. accounts. Oo. Dapat interesado ako dyan eh. Pero parang hindi pa na, Hindi pa, hindi pa susumpi na yan. Hindi pa lumalabas yan. malaking bagay yung tungkol sa bank accounts At kung anong nalalaman nitong Deputy Ombudsman So, Karandang tungkol dyan. linawin natin yung sa 14, ang aasahan natin dyan, yung salin niya. Salin niya, lalabas. Yung tax record niya. Mm. Yung COA record niya. Yung PSA. PSA, tapos Yung PSA, yan yung mga pangalan ng mga piatos, nila recipients. American piatos, nila Kokoy Billamin, tapos si Madriaga, statement niya. Then, si Boying. Si Boyeng Rimulya. Ombudsman. And So, then, mga corporate filings sa SEC. Nako, maganda. Yung bank accounts, wala pa. Hindi pa natin Wala pa. pag-usapan Parang dyan. wala pa ata sa Kasi 14 medyo, yan. medyo complicated yan. parang Issue sa iba na yan. Kaya siguro wala pa rin si Deputy Ombudsman Karandang pwede. sa witnesses. Nako, yan po mga kababayan yan ang impeachment topic natin ngayon Napakaganda Sana naman sa mga nanonood sa atin dito sa atin ngayon, i-share nyo tong live namin para mas marami tayong mahatira na tamang impormasyon ng mga kababayan natin. Lalo na yung dun sa mga walang pakialam hanggat maaari pag share nyo, itag nyo yung mga kapitbahay nyo. Mga kaibigan nyo, itag nyo para malaman nila kung ano ang katotohanan dito sa impeachment ni Sara. Video? Ano? Next segment. Hindi, basa pa tayo comment. Okay, basa tayong comment. Ang dami nakikinig sa atin ngayon. Pakilaki yan. 197 live viewers. Ay, no? MJ Saris, scam na naman yan. Si Miss MJ, ang pogi mo, ka-copy. Scam yan, Hindi scam ba yan. nagkasalam? Scam yan. Pakikig nga yan, pakikig. Pakikik. Next. Next. Ayan. Si JLP Almeda, good evening, ka-coffee Sir Yaya Men Palirisa, magandang gabi rin po sa inyo. Sylvia Gaviana, yan. Salamat po. Malaking bagay ang social media para malaman at marinig ng taong bayan. Tama po Correct. kayo, ma'am. Tama. Yan, Hirap ng basahin ito. Rice, hirap basahin pangalan ito. Rice, ano yan? Kalingasan. Pagbaliktarin mo, kalingasan. Yan. Good evening, mga ka-BBM. Good to hear those works of our president. More podcast watching from Hong Kong. Yan. Hirap basahin na ito. Pag comment talaga ito Ayan. basa. Copy. Sige, ako na lang. Si Eva Balbuena. Kaabang-abang si Ramil para matapos ang lahat kasi hindi pwedeng manalo ang mga Duterte. Alam na pag nanalo si Sara, magpapayaman yan. Hindi na alala ang taong bayan. Kasi maraming nawala sa mga halos pagtsutyugiin na tayo ng mga Pilipino. China papasok dito. Masaya siya. Bakit pag nagkaganon? Na naman pa ba sila ng China? Pag pumasok na sila rin ay papatayin na rin. Parang hindi tayo ang nanonood ng pelikula. Medyo complicated yung comment ni Ma'am Eva. Ito si Maris Gasilos. Good morning from California. Good morning. wow. Ma'am. Si Ma'am Maris, yan ang nagbigay sa atin ng ano. Nagpabango. Ay, ma'am. Ma'am, thank you Ma'am, sa salamat pabango. po, ma'am. Ma'am, Salamat. hindi na tayo nagkita. Joke mo sa susunod, ma'am. Joke. Medyo ano yun, nasa may 10,000 yun. Ma'am Maris, balit pa yun. Ma'am Maris, shoutout sa lahat ng California girls na nakikinig sa atin. Ayan. Happy viewing po.